Ay, magandang umaga. Pag-usapan natin si Ralph Wendell Tolpo. Ayan. Anak ni Rapi Tolpo yan. Yung pang-anak ni Rapi Tolpo na bakulaw na baboy sa laki. Bakit kaya? Isa lang po ang nakikita ko dyan. Insulto sa madlang Pilipino. Nakahirapan pa naman ngayon. Tapos pakita mo sarili mo na kasi laki mo baka, bakulaw. Bakulaw na baboy. Yan ang nakakaasar dyan. Kinakain mo sigurado masasarap. Tapos sa mga Pilipino, mga lalo na mga kadistrito mo dyan sa Quezon City, hindi kumakain. O yan, tingnan mo, sobrang laki. Grabe, nakakadiri. O yan. Dito siya, oh. Grabe. O ngayon, tignan natin yung inom-inom niya sa Omnia Bar. Hiramin ko naman na makagago yung ano mo, ha. Yung yung diskarte mo. Balik na tayo malaki. So, tingnan natin yung banat ni makagago sa kanya. Congressman Tulfo kung saay tumutungga ito ng alak na mamahalin sa napakalaking bote. Nagkakasiyahan sila ng kanyang mga kasama sa Omnia, ang multi-level nightclub sa Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, USA. At malinaw na makikita sa magkahiwalay na videos ng insidente ang pagbabayad at pagpirma ni Ralph sa kanilang mga nagastos. Ang una ay nagkakahalaga ng USD 42,605 o katumbas ng 2.4 million pesos. At ang ikalawa ay USD 73,951 o katumbas ng 4.2 million pesos. So sa dalawang gabi, almost 7 million pesos ang kanyang nagastos. Wow! Wow! Si Congressman Tulfo mismo ang nagbahagi noon. Sa Instagram stories nito, ngayon lamang ito umusbong at naging controversial dahil sa issue ng korupsyon. Sangkot ang ilang mambabatas, opisyal na pamahalaan at mga contractors. Ito listahan, ha? Listahan ni makagago. Grabe, ito para siya, no? May natanggap na magandang balita ang aking mga kaibigan, kaya naman po kami ay nagdiwang. Ika din niya ay nagambagan sila ng kanyang mga kasama. Bagamat ginamit ang aking credit card, nag-ambagan naman po kaming lahat para sa kabuuang halaga ng ginastos. Nagpahayag si Congressman Tulfo ng panghihinayang sa timing ng insidente, lalo na sa gitna ng mga iskandalo sa katiwalian sa mga flood control projects, mga kahombre ko. Malalim ko pong pinag-isipan at pinagnilayan ito at nauunawaan ko kung bakit masakit para sa mga Pilipino ang mga ganitong uri ng pagdiriwang. Ang insidenteng ito ay magsisilbing paalala sa akin na maging maingat at mapanuri, lalo na ngayong sinisimulan ko ang bagong yugto ng aking buhay sa pag-aasawa at pagbuo ng sarili kong pamilya. To tell you the truth, mga kahombre ko, bilang politiko, bago ka maging politiko, dapat ito ay clarified na sa utak mo. Okay, ha? Hayaan mo natin si makagago. Out muna natin si makagago. Ito po, ito pang iba. Ito pa yung opisina nyo. Tingnan niyo yung opisina nyo. Gaano siya kalaki, parang hindi siya magkasya sa opisina niya. Grabe itong tao ito. Yan. Yan siya, oh. Yan si Mr. Tulfo. Grabe. Wala na pag-asang lumita to yan. Ano kayong kinakain ito? O, ngayon,
Tatay, ano ka naman sabi ng tatay niya? Ay. So anyway, hanggang dyan na po muna yung natin. Ang kasuhan nito ay hina-highlight ko lang ito dahil yung katabaan ay isang pagpakita ng kasibaan. At yan po ay hindi pinag-isipan na extravagance sa expenses for pleasure at i-display during a period of acute public want. Acute na tayo ngayon, emergency tayo ngayon, wala tayong pera. Grabe ka. Subukan natin maghanap ako ng asosasyon na kasuhan itong tarantadong ito. So, kayo nang bahala siguro mga ano dito. Okay, hanggang dyan lang ang vlog kong ito. 6 minutes. Pwede pang diretso natin to. Ito sa Omnia Bar, sabi yung kay... Meron pa siyang Omnia Bar. Ralph Pendel Tulfo. Ito na, magandang presentasyon dito ni Maharlika. Pakita natin kay si Maharlika. $73,000. Itong anak ni Rafi Tulfo, ayan, uminom ng alak. Grabe, masiba oh. Vegas lifestyle na mga Tulfo. So itong si Rafi Tulfo, Rafi, di ba? Dalawang sila daw, Rafi Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante kung makagastos sa isang bar, isang gabi. Ito, sinend to sa akin. Ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Ay, ganyan ito. Flood control galing yan, oh. Okay? Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung ano, yan o, yung anak ni Tulfo. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada, noong December, I think 30, I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga papalangga. Pa-celebrate ng New Year. Ngayon, ito, ini-screenshot natin. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niyo ba yan? Okay, lakihan natin. Nakita niyo ba kung magkano yan? Okay, yung resibo na yan, screenshot nyo na. Okay, yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang kapatid. Balik natin ang isang video, this one. Nasa bar yan, sa Omnia Bar. Okay, Omnia Bar. Ngayon mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan na, nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan eh. Ito. 42,000 sa isang $605. Nakita niyo? Remove ko lang. Ito yan, yung pinirmahan niya. Nakita niyo? $42,605 sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. Sa Omnia Bar. Ayan, uminom ng alak. Aha.
Okay, ayan yung kapatid niya. Okay, kapatid niya, ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki-laking alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Play natin. Okay. Sa Omnia, sila ayun, yung Tungol, yun, yung asawa ng anak ni Tulfo. Ayan, di ba? Tignan mo. Ayan, atik, mga nag-work yan dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Okay, ayan. Ayan yung siya. Grabe, Okay, reload ni 73,000 po. US dollar. Hindi Ito patik yan, na mga to. kababayan. Batik 73, nakita nyo ba ang presyo? 73,000. Mamaya Dollars. post ko to sa US Facebook dollars. at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada, dito sa Omnia Bar. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumastos sila ng ganon kalaki. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get, sa value ngayon, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Nakita ninyo? So anong ibig sabihin nito mga palangga? 73,000 US dollars. Ganyan ba ang mga ikaw ba kung may business ka? Okay? Magbabayad ka ba ng ganun kalaki sa isang gabi lang, yung Omnian nightclub na 'yon? Ang punto de vista ko, kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi. Ayan screenshot nyo. Yan yung 42,000. US dollars yan, Okay? hindi yan Sa peso. story yan kay Mexi, ayan yung anak niya, ayan yung jowa sa likod. 42,000 US dollar. Isang gabi lang yan, almost 3 million pesos. Eh, ang sweldo niyan, magkano lang ba ang sweldo ng Okay? Magkano lang ang sweldo ng, kung tutusin ng mga kongresista, salary grade, how much sila? Kaya natin dito. Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ang tawag dito? Ito. Salary grade 31, okay, nasa 285,000 lang, okay? Bilang isang House of Representative member, mga palangga. Ito pa yung isa. Ayan, that's 73,000. Isang gabi lang po yan, sa bar, ang ginastos. Ayan. Andyan yung anak ni Tulfo. My question to you, my darling. Ganun po sila maglustay ng pera ng bayan. Sabi ni De La Cruz, sangkot din yan sa QC sa flood control si Ralph. Okay? So ngayon, maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Okay? Ano daw? Sabi ni, nakita niyo yung tip? Okay, na-quest na nyo? Ang tip is, ang galing ni Congressman, Cora. Okay? 73,000, baka tip pa lang. No, actually, nakasulat yung tip dito eh. Okay, tip, 73,000. Ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent tong pinili niya. Ang tip, ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity eh. So parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo if kung yung perang yan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 million, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party. Kasi yung party na yun, mukhang iilan lang sila. Hindi sila, like, sabihin mo for 1,000 people. Hindi, mabibilang mo mukhang wala pang 20. And they paid how much? Sa unang pagkakataon, sa unang gabi, 42,000 US dollars. Then sa pangalawa, halos mahigit 4 na milyon yan. Yung 73,951.64. Pinapakita natin sa iyo, ganito po maglustay. Sabi ko, iisa pa lang to. Kung yan ay galing sa pinaghirapan ni Tulfo pang exploit sa kanyang channel sa YouTube. Kung titignan natin bigyan natin ng patas sa laban, okay, sige, YouTube channel naman nila yan, ganyan. Hindi ka gagastos ng 2 milyon,
halos 3 million isang gabi sa alak lang, sa bar lang. Then the next night, gumastos ka ng 4 million. 4 point something million. Ano ibig sabihin yan, mga kababayan? Wala silang pakialam gumastos. Kung yan ang narrative ni Tulfo na kailangan magbenta yun ng law, isoli nyo lahat. Yang pera dyan sa party list na yan. Saan ang galing yung pinangbayad ng bar nitong si Ralph? Pera ba yan ng bayan? Kasi wala siyang pakundangan eh. Perma lang siya. Ayan, may pangalan actually ito ng kanyang credit card. Ayan, no? Ang credit card, master o Tulfo Ralph Wendell, ayan. Sa isang anuhan lang. Tsaka kung mapapansin mo, okay? Yung mga ganyan, para ka lang, di ba tayo, pag pumunta tayo sa bar, bibili ka ng alak, whatever, ganyan. Pipirma ka right there during that night. Kumbaga, pumasok ka lang din sa bar na yan, no gabing yan, kasi gusto mo lang uminom ng margarita or something, then you pay your bill. Eto, ganun din. Pero malakihan. Kasi kung yan ay pinlano na event, pinlano, hindi ka bibigyan ng tab. You know what I mean? Yung ganun, yung bill na right there and then magano ka, prepaid na yan. Ibig sabihin nakapagbayad ka na-arrange mo na, we're gonna have party, Tama group mo. For 50 people or 100 Biglaan people, lang na di ba, bibigyan ka hingan ka ng down payment yan eh. Di ba kung yan ay party, like ako nag-i-event kami, nagpa-party kami sa hotel. So bago ibigay sa amin yung venue, o mag-party kami, you have to pay certain amount. Alright? Like 50% of the total cost. Pero dito sa nakikita ninyo, mga kababayan, like parang pumasok lang sila dyan, na isang gabi gumasos, I don't know, anong binili nila sa 73,000, di ba? Sa 42,000 US dollars. Tapos pinirmahan lang ng ganyan, para ka lang nag-sign ng bill na $42. Saan ang galing ang pera ng mga ito? Kaya kawawa kayo. Kaya kung gusto nyong i-bend ang law, dahil sabi naman ni Eric Sylvester na sometimes for humanitarian reason, we have to bend the law. Then you gurgur all of them. Because we have to bend the law, gurgurin na natin silang lahat. Kasi for humanitarian reason, para mapagbayad natin yung mga putang inang ito sa inyong lahat, ng mga binaha, ng mga nahihirapan, ng mga biktima ng pulburon and everything, di gurgurin na natin silang lahat. Kasi we have to bend the law. Kasi sometimes, you have to do it for humanitarian reason. Nakita niyo mga kababayan, kung gaano kahayop yang mga nasa Kongreso, for sure, marami pa yan masasangkot. Baka mapangalanan yan si Tulfo at sino pa na mga politiko doon. Ano gagawin niyo? You have to. Yan, ano gagawin nyo? Tama na, Maharlika. So, itong campaign ko po ay nais ko i-announce sa inyo, gagawa po ako ng reklamo laban kay Wendell Tulfo na utusan siya ng korte sa Quezon City na magpapayat siya. Kasi pangit tingnan. Subukan natin, first time na kasong ito. Pangit tingnan. Tapos sana itago mo lang naman ang paggastos mo sa yaman mo. Grabe. So, subukan ko ito. Gagawa ako ng kaso na pautusan ko siya sa korte na magpapayat siya. Kasi hindi tama yung ginagawa niya ito. Hindi na nakukonsensya, Graceline, yung mga ganito. Mga diskarte, mga ito. So, Angela, o si Graceline, o hanggang dito lang muna yung vlog natin dyan. Yan lang, basta pangako ko sa inyo, magpapile po ako ng kaso sa RTC. Utusan siya na magpapayat. Kung ayaw niya magpapayat, meron kakasuhan natin siya ng tinatawag na ethics complaint. Patanggal natin sa Kongreso. Hindi sa bagay dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat.